Habang nakahiga siya, may naamoy siya. Amoy ng nasusunog na kuryente. Bumalik pa siya ngayon. Ano ang kanya ginawa? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay kwento ng tunay na pangyayari tungkol sa electrical. Isa po siyang electrician kasi siyang gumawa ng kanyang bahay kasi magaling na karpintero po ito. Nangongontrata, kahit electrical kaya niyang gawin. Kaya siya pong nag-electrical. Kaya alam niya, kabisado niya ang electrical na kanyang bahay. Habang nakahiga siya, biglang nakaamoy siya. Amoy ng nasusunog na kuryente. At pagkatapos ay nakakita na siya ng usok. Palibas sa electrician. Hindi siya ganong nabigla. E di pumunta siya kung saan nakalagay yung kanyang panel board. Pinatay niya. Ganun pa rin. Nangangaymoy pa rin. Naalala niya, mayroong isang fuse doon na hindi niya tinanggal noon. Kaya anong ginawa niya ngayon? Kumuha siya ng panungkit. Dahil yun po ang dating general switch kung tawagin po yun. Yung main disconnect switch noon. Iisa lang po yun. Iisa lang. Ang amperahe po ng fuse ay 60 amperes. Pero ang linya, ang numero ng linya na size of wire ay number 12 lang. Noon po kasi ay halo-halo na. Halo-halo na yon. Yung outlet mo, yung ilaw mo, yung washing machine mo, o yung kung ano-ano man yan, iisa lang ang fuse nila nun. Yung main disconnect switch nila, may fuse po yung sa loob na 60 amperes. Naalala niya yon. Kaya kuha siya ng panungkit, pinatay niya. At saka palang unti-unti nawawala yung usok. Tapos ay, mataas pa naman yon. Kaya ang ginawa niya ngayon ay kumuha siya ng hagdanan, tinignan, yun nakita niya. Yung pala, nung gawin niya yung electrical nun, hindi niya ganong pinansin yun. Pero alam niya, dahil lang naisip niya, mayroong fuse yun. Nung magpanibago siya ng linya, gumawa siya ng panel board, gumawa na ng mga branches, ay kumonektas po siya doon sa line side, noong main disconnecting switch o sa general switch. Kaya yung sinusuplayan ng fuse na yon, ng general switch na yon, ay hindi po saklaw nung main circuit breaker ng panel board na kanyang ginawa. Kaya naalala niya yon. So yun po kasi ay tumuloy po doon sa saksakan po ng washing machine. Number 12 ang kuryente at saka yung fuse niya ay 60 amperes. Nung hindi pa nag-overload yun, yung dating washing machine, ay kayang-kaya po yun. Kaya hindi naman masusunog yun. Magbo-blow lang yung fuse mo pagka sa short circuit. Pero sa overload, hindi mag-overload yun. Yun nga lang, hindi protektado yung wire na number 12 doon sa 60 amperes. Kaya nung gumamit sila ng isang uri ng washing machine na may dryer, mayroong heater daw po yun. Sa kwento niya, may heater yon. Dahil nga pag ginamit mo yun, automatic ay idadry na niya yung damit. Mas matas na yung load nun. Kaya nung ginamit na yun sa kalaunan, ay anong nangyari? Yun po, hindi nakayanan ng wire. Nasunog yung wire. Yun pong nakita niya. Kaya dahil nga po sa malaki yung fuse, 60 amperes, ang size of wire niya number 12. Ang dapat na maging fuse mo dapat doon, o ang circuit breaker mo ay 20 amperes lang. 20 amperes lang para protektado yung wire. Ngayon, ito po. Itong mga circuit breaker na ito, may mga current capacity po ito. Ito. Ano po, halimbawa katulad nitong hawak kong ito. Ito 20 amperes yan. Ano po ang kamats na kuryente niyan? Ang kamats na kuryente niyan ay ito. Ito. Number 12. Kaya pag yan ang ginamit mo, magkamats bago masunog ang wire mo. Kasi dadaan dito sa breaker. Lahat ng dadaan dito sa wire na ito ay hindi siya masusunog. Halimbawa, lumampas, naging 22, 21. Basta lumampas sa 20, magtitrip ito. Hindi masusunog ito. Kaya ang nangyari, dati na po yun. So, hindi niya gaanong napansin yun. Nung nagpanibago siya ng linya, pero hindi na po niya tinanggal yun, doon para sa washing machine, gumamit sila nung mas mataas ng piray ng washing machine, mas mataas ang load nun, hindi na kayanan ng kuryente, nasunog. Kaya, ang payo ko po ay tignan natin yung mga existing dati, tama kaya yung size of fuses
na nakalagay doon. Actually, ang sabi niya, ang nakalagay ay isa lang, main disconnecting switch lang. Wala siyang cutout. Yung pong cutout kasi, yun ang mga branches nung dati. Yung dating linya po kasi mayroong cutout. May mga fusion na maliliit. Nandun yung 20 amperes, 15 amperes, cutout po yan. Siguro alam niyo yan. Parang medyo pahaba siyang gano'n. May mga fusion. Doon ka kukuha ng supply mo. Yung kasi yung cutout, susupply ng main mo. Yung main mo kasi, 60 amperes ang protection noon, ang bibigyan protection noon, yung ating entrada. So, kung yung entrada mo ay number 6, okay, 60 amperes yun. Kaya ang kabuang kayang ibigay ng power mo ay 60 amperes. Hindi mapuputok yung fuse o hindi magtitrip yung breaker. Tapos, yung doon ka nakasuso ngayon, yung dati kasi gano'n, ang dami. Iisa lang yung fuse nila, kaya delikado po yun. Wala silang branches. Yun ang nangyari po. Yun ang nangyari. Kaya hindi nakayanan ng wire. Umusok yung wire. Buti na lang ay nakita niya, naamoy niya. At siya ay electrician. Kung hindi siya electrician, nabigla siya ngayon. Nabigla. Hindi niya naisip na patayin yung main breaker o kaya yung fuse na yun. Kabisado niya. Kaya kung siya nasungkit, pinatay yung disconnecting switch na yun o yung general switch, yung existing dati na ginamit. So, kaya mag-ingat po tayo. Kung sakali ang mga bahay nyo mayroon pang mga fuse pa, ipacheck po ninyo sa competent electrician. Napakahirap po ng masunugan. Kaya tatandaan po natin, ang importante po kasi ang breaker at saka po yung wire natin ay magkamatch. Kasi ang breaker, hindi lang ito ay magagamit na on-off switch. In case na emergency, mapapatay natin. Ito po ay protection po ng mga electrical wire. Sana po ang maikling video ito ay nakatulong sa inyo. Mag-ingat po tayo. Ipacheck po natin. Ipacheck natin kung may nakita tayong mga fuse dyan o ano. Ipacheck natin kung magka-match ba yung wire natin at saka yung fuse o yung wire natin at saka yung mga circuit breaker na naka-install sa ating mga bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa video ito. Sana kahit papaano ay nakatulong po sa inyo.